Kung ang China ay inaangkin ng halos 80% ng dagat ng Pilipinas at ang Taiwan ay ang ibang bahagi, ang Vietnam ay isa rin sa mga bansa na umaangkin ng soberanya sa Spratly Islands o tinatawag rin bilang Kalayaan Islands sa Pilipinas. Panoorin lang ang videong ito kung gusto nyong malaman ang kanilang matibay na ebidensya para angkinin ito. Pero bago pa man tayo mag-umpisa aanyayahan muna kitang mag-subscribe sa channel na ito. Maraming salamat. Una ay tungkol sa kasaysayan. Ang Vietnam ay mayroong mahabang kasaysayan dahilan para angkinin ang Spratly Islands na nagsimula noong ika-17 siglo. Ang mga Vietnamese ay nagtayo ng mga pamayanan at nagpakita ng aktibong pangangasiwa sa mga isla. Hindi nila pinabayaan ito noon pa man. Kasama rin ang heograpiya. Ang Spratly Islands ay matatagpuan sa gitna ng dagat Timog China na malapit sa baybayin ng Vietnam. Ang mga isla ay bahagi ng continental shelf ng Vietnam at ang bansa ay pinagtitibay na kanila ito sapagkat ayon sa kanila ito ay bahagi ng kanilang teritoryo. Pati sa batas ng karagatan, inaangkin nito ang Spratly Islands na bahagi ng kanilang Exclusive Economic Zone o EEZ at Continental Shelf ayon sa United Nations Convention on the Law of the Sea. Isa pa, mga mineral na yaman. Ang Spratly Islands ay mayroong mga deposito ng langis, gas at iba pang mga mineral na yaman at ginawang mahalaga ang mga isla para sa ekonomiya ng Vietnam. Isa pa ay ang pangseguridad. Ang Spratly ay matatagpuan sa isang strategic location na nagbibigay ng access sa mga daungan at mga ruta ng pangangalakal sa dagat Timog China. Kaya nga ang Vietnam ay sinasabing ito ay mahalaga sa kanilang pangseguridad at pangbansa. Para mas tumibay at maipahayag sa buong mundo na ang Spratly ay tunay na kanila, lalo pa nila itong pinag-igting sa pamamagitan ng pagtayo ng mga estruktura sa mga isla tulad ng mga daungan at mga gusali, pati pagpapakita ng mga aktibong pangangasiwa sa mga isla tulad ng pagpapadala ng mga barko at mga eroplano. Pagpapahayag ng kanilang pag-aangkin sa mga isla sa pamamagitan ng mga diplomatikong paraan tulad ng mga nota verbal at mga deklarasyon. Aktibo man ang Vietnam sa nasabing teritoryo. Bukod sa Pilipinas, Taiwan, China, Vietnam ay mayroon pang mga bansa ang umaangkin sa maraming sakop ng dagat ng Pilipinas naman talaga ang nagmamay-ari at matagal na itong napatunayan. Sa ngayon, ang China ang pinakaaktibo sa mga umaangkin sa maraming sakop ng dagat. Kahit na ang kanilang claim ay walang basihan sa kahit saang anggulo mo tignan, China rin ang tinaguriang bully sa karagatan ayon sa maraming bansa.